Di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo niyan na ang sinasabi ni Saldico na yung ating Pangulo at saka si Martin Romualdez mismo ang nagbigay sa kanya ng instruction na mag-insert ng 100 billion pesos. Ito yung kwento man lang po ito ni Saldico, mga kababayan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May breaking news ngayon. Ayan Resigned ako Bicol Party List Representative Elizalde sends part 1 of seeming tell-all video to reporters where he implicated President Marcos Jr. and former Speaker Martin Romualdez in the anomalies surrounding the 2025 budget. So sabi dito, who has been in hiding in the United States since the start of the 20th Congress, made the following allegations. Ayan mga kababayan, ang aligasyon ni Saldico, ginawa nila akong poster boy sa kanilang kasinungalingan. So panoorin natin mga kababayan yung recorded video ni Saldico. Part 1 daw ito. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin,
sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. So, part 1 yan, mga kababayan. So, ibig sabihin may part 2, baka may part 3 pa. Ito ang sinasabi ni Saldico, mga kababayan. Ito yung mga sinasabing insertions. Yan po. Sagaa. Yan. Ito pa. Iba-ibang mga lugar siya, mga kababayan, yung mga projects involving millions of pesos, mga kababayan. Ito yung mga sinasabi ni Saldico na resibo ko niya. Hawak ko ang resibo. Buong Pilipinas ito na sinasabing insertions. So ito yung summary ng sinasabi ni Saldico. Number 1, that Marcos Jr. through his cousin and then Speaker Martin Romualdez instructed him to stay outside the country when he left the Philippines in July 19, 2025. Number 2, that the DBM Secretary, si Secretary Amina Pangandaman, again, at the behest daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos, in-instructionan siya at the start of the BICAM deliberations for the 2025 budget to insert at least 100 billion worth ng mga projects into the BICAM version. Number 3, sa kanyang aligasyon man lang po niya ito, a meeting was later held at the Aguado Building near Malacanang where Yusek Adrian Bersamin allegedly handed over a list of projects worth 100 billion, reportedly taken from a brown leather bag said to belong to the President. Pang-apat na kanyang aligasyon, that officials later agreed to insert only 50 billion instead, with the remaining amount to be covered by the unprogrammed funds released by the Office of the President. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo niyan na ang sinasabi ni Saldico na yung ating Pangulo at saka si Martin Romualdez mismo ang nagbigay sa kanya ng instruction na mag-insert ng 100 billion pesos. Ito yung kwento man lang po ito ni Saldico.
mga kababayan. Wala pang reaction yung Palasyo Malacanang. Hintayin natin kung ano yung magiging side ng Palasyo Malacanang tungkol dito sa naging aligasyon po ni Saldico. Okay pa? So wala muna tayong masasabi, mga kababayan. Pero alam naman ninyo, sa pagkagawa lang ng script ng binabasa ni Saldico, malamang abogado niya ang gumawa nito. At kung bakit part 1, muna, malamang may gustong ipahiwatig itong si Saldico sa ating administrasyon. Kaya hindi na muna niya, mga kababayan, sinasabi yung lahat ng sabi niya kanyang nalalaman. May parto nga po eh. Kung ano yung motibo niya kung bakit parang ginawa niyang teleserye ang kanyang pagsisiwalat, malalaman natin yan sa mga susunod na developments ng balita. So abangan na muna natin, mga kababayan, kung ano ang kasunod nito, yung parto niya. At kung ano yung sasabihin ng Palasyo Malacanang, yung reaction, hintayin natin. But sigurado yung mga DDS po, magtatalunan po. At malamang gamitin itong statement na to ni Saldico sa naka-schedule na rally ng INC para gatungan po ang EDSA People Power para iupo si Sara. Sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan, ang intensyon nila, iupo si Sara para hindi na matuloy yung investigasyon. Diba? Kasi ang daming sabit na mga senador. Malamang doon ang direksyon nito. Kaya mapagmatsyag po tayo dapat. Maging mapagmatsyag po tayo. Tama, mga kababayan? Ayan lang muna. And hintayin natin kung ano ang magiging reaksyon nito ng Palasyo Malacanang.